Nasimulan patungkol sa tithing and beyond. Again, ito po ay Bible class at ini-encourage ko na kung mayroon tayong gustong ibahagi sa ating pag-uusap ay please do so, alright? Normally, sa Reformed Baptist churches ay hindi ipinipreach yung tithing because ang preference sa Reformed Baptist ay tinuturo natin to sa Sunday school, sa katulad nito sa Bible class, kasi nga gusto natin na magkaroon ng pagkakataon na magtanong yung miyembro. Kita nyo na po? Okay. So yung ating continues to share. Hindi makita yung ko. So, ito ay hinango ko doon sa libro ni John Piper, How God Funds His Work. And he gave us 7 principles at natalakay natin yung unang 2 o 3 yata. So, pag binalikan natin siya, yung una, tithing honors an Old Testament principle of how God provided for the ministers He called and the expense of their ministry. At yan ay maliwanag na may na mandato sa aklat ng mga bilang. At napag-usapan natin yan ba ay applicable sa bagong tipan? O yung tithing mismo, does it applicable sa bagong tipan? Kasi may man nagtuturo, hindi na kailangan daw yung tithing, cheerful giving lang. Alright? So, sinabi natin, dito doon sa Mateo, ang sabi, kung saan inatake ng Panginoon yung mga pariseo na nag-iikapo, pero hindi naman tumutulong doon sa mga, pero pinagsasamantalahan yung mga widowers, implied doon na hindi nawala yun. The principle still applies, although hindi kasing linaw na mandato katulad doon sa lumang tipan na sinasabi, dalhin nyo yung ikasampu, doon sa I think sa bilang din yun, At tapos, as far as yung pagsuporta doon sa mga manggagawa, ay may maliwanag din na tala sa aklat ng 2 Korinto na kung saan ay talagang tahasang sinasabi yung pagsuporta natin doon sa manggagawa. Hindi ba? So yun yung unang prinsipyo. Quick review lang po hindi na ako mag-elaborate at hindi na rin ako magsisik pa ng dito. Tapos pangalawa natin na talakay is kapag tayo ay nagtatithe, again, 10th of our income, and give it over to the ministry and mission of Christ in the world, we honor the creative rights of God. Ito yung isang prinsipyo na medyo nagtagal tayo kasi napakahalaga na ganito yung perspective natin. Everything that we own is owned by God. Hindi natin we don't own anything, we are just steward. Hindi ba? Yun ang prinsipyo doon sa pangalawa na yon. Yung pangatlo, and I think dito pwede na tayo ay sinasabi rito, giving away o pagtatay of our income to the mission and ministry of Christ is an antidote to covetousness. Diyan naman ako magtatanong. Paano siya magiging, yung covetousness sa Tagalog? Yung paghahangad, di ba? O inggit? Imbot. Ang tamang Tagalog ay imbot, Pero yung imbot kasi minsan hindi alam nung iba, So yung imbot yung mayroon kang naghahangad ka doon sa pag-aari ng iba, O kung ano man meron sila. Hindi ba? Ay sabi rito so of course materially sinasabi rito yung tithing is the antidote is an antidote to covetousness.
Paano mangyayari yun? Talakayin nga natin yan. Paano magiging antidote yung kung tayo ay nagtatithe? Wala pong maling sagot, Wala ring maling tanong. Sa Navy, we say it, there is no stupid question. So, welcome po yung tanong, o welcome yung yung kung may insight na karagdagan para makakaragdag. So, paano po magiging antidote? Yun ang tanong. Paano na sa ating, sa covetousness? Kasi pag bumalik ka, di ba, sabi nga, if your perspective is everything that we have is owned by God and we're just steward, anong magiging nito? Anong magiging implikasyon nito sa paraan natin ng paggastos? You say stewardship, steward tayo. Di ba mayroong yung ating pagpapahalaga? Kung ano yung pinapahalagahan natin sa ating pagbili. Di ba? Kahit nakapag-tithe ka na, remember, the tithe is the portion that the Lord wants back. The 90% is the one that He entrusts to us to manage. Hindi ba? Maliwanag ko yan, So, on that 90%, nakapag-tithe ka na Does it mean that kahit sa mo, okay na? Again, babalik ka doon sa perspective stewardship ka. Steward ka ng Panginoon. Pag nag-commit ka, gusto mong bumili ng it's not necessarily you need, pero dahil nainggit ka lang. You see that? When we covet, we want something we don't have because we want to outdo or outshine. Or sabihin na natin, gusto natin malaman. Kaya di ba, pag yung iba, nakita yung kapitbahay, bumili ng rep. Bimili rin ng bagong rep. Pag bumili siya ng bagong rep, sinipad niya pa kung ano yung brand, saka anong model. Para yung pag binili niya, mas maganda, better brand and model. Sometimes we laugh, kasi sa ating mga Kristiyano, hindi kadalasang problema yan. Pero believe it or not, it happens. Sa kotse lang, lalo sa States, bumili siya ng makita mo, yung katabi, iba na rin. It happens. Pero sa atin, ito yung isang antidote because we understand na yung 90% ay ito'y minamanage natin sa Panginoon ito. Ang pera ng Panginoon, hindi mo ginagastos sa walang saysay. Yung pagpapahalaga mo dun sa paggastos, di ba? Suddenly, because now you realize you're just a steward, this is not your money, then you think twice, or even thrice, or even more, bago ka bumili ng mga bagay na, alam mo minsan, di ba, kaya daw pag yung sweldo, kahit lumalaki, o yung pera kahit lumalaki, palaging kasya. Kasi pag 100 lang ang pera mo, talagang yun lang ang kaya mong bilhin. Pero naging 200 hindi ka nabibili ng 100 lang, bumibili ka na ng 200. So, palaging kasya lang, walang sobra. I mean, in itself is not, hindi naman natin yun, na parang hindi ka na pwedeng bumili ng maganda. Ang sinasabi lang natin, being steward nung resources na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, we need to be mindful.
kung paano natin siya ginagastos. Wala namang masamang bumili ng kotse. Wala namang masama na bumili ng mga bagay na pangkumbenyente. That's not what, hindi yun ang inaano dito, yung prinsipyo na sa pagbili natin, naiisip ba natin na tayo ay tagapamahala? At dahil tayo tagapamahala, nagiging maingat tayo doon sa ating paggastos ng pera, nino? Ng Panginoon. So, ganun yun, ano? Kasi pagka marami kang pera, ang dali eh. Ang dali talaga. Ang daming temptation eh. Kaya nga, napansin nyo sa mga mall, o kahit na sa grocery, pagpalabas ka, marami, lalong, sineset up nila yung palabas na yung mga maliliit na it adds up actually. Pero that's how it is. Because natural sa atin ang may maghangad. Oh, may chocolate. May chocolate dito na isang piraso. Okay lang, di ba? It's nothing wrong. Pero ang inaano natin, ang tinuturo natin prinsipyo. Ano? Wala tayo sinasabing bawal ito, masama ito. Of course, pag maliban na lang, maliwanag doon sa salita ng Panginoon, masama yon, hindi masama talaga yon. So, pero yung prinsipyo na tinuturo natin, hindi yung those and do, sabi nga, do and don'ts, parang gano'n, di ba? Kasi hindi natin, ang bahagi ng ating stewardship ay yung ating pagbibigay ng papuri sa Panginoon. Eh kung masama yung loob mo, eh baka hindi, kahit na, parang yung mga, di ba, pag inutusan mo yung anak mo, sumunod naman pero nagmamaktol. Di ba? Hindi ka rin nasiyahan kahit sumunod. Kasi nagmamaktol eh. Wala sa loob. Eh, ganun din ng Panginoon sa atin. Kahit sumusunod tayo, kung mabigat sa puso natin, He's not pleased. Hindi ba? So, naintindihan na natin, why is it an antidote to covetousness? Meron pa kayong ibang insight doon? Na bakit pag tayo ay nagta-tithe? Because when we tithe, we prioritize and we look at things hindi doon sa akin, kundi ako ang manager. Hindi ba? Insight po? Insight? Tanong? Kahit mga bata pwede magtanong ha, hindi lang matanda. Kahit bisita. Okay, tanong tayo. So the fourth reason is almost the same as last one. When we go to the tithe and beyond, si John Piper ito, no? We should, or it puts a governor on ever expanding spending. Medyo natalakay na natin. Kasi nga sabi nung isang nabasa ko, dapat daw yung first check that we cut is always the tithe. Bago ka pa magbayad ng bills mo, bago ka pa magbayad ng mga pagkakautang, dapat inuuna natin yung tithe. What do you think about that? Is that a wise suggestion? What do you think? Ang hirap mag-pull out ng participation sa inyo. Sa military, napupersa ko eh. Dito talaga okay. Di ba? Kasi pag nagpa-prioritize ka talaga. Kasi may needs ka din, di ba? Of course, ilalagay mo yung needs. Bibili natin yung needs natin, yung pangangailangan natin. And the rest, may sobra. Di ba? Ano naman yon? Paano naman yon? Is it wrong na mamasyal ka? Still say that.
Hindi ba? May sobra naman eh. Di ba? Again, yung prinsipyo nun, hindi naman sinasabi ng Panginoon kailangan mahirap ka palagi. Kaya ka nga niya binigyan ng binigyan ng blessing because you're managing it well. Hindi ba? So, it's always part doon ang iniisip mo palagi, hindi pwedeng mawala sa kalooban natin na may nangangailangan. Hindi ba? Yung pagtulong. Di ba? Kahit naman doon sa pagtulong natin, meron din tayong discretion, di ba? Hindi naman dahil may tutulong ka, basta tutulong ka lang. Yung pagtulong meron ding prinsipyo yun, di ba? Kasi hindi din tayo nag-i-encourage ng dependency. Kahit na kaya natin silang suportahan, hindi natin gagawin yon. Kasi hindi ganun ang tinuturo din na salita ng Panginoon, di ba? So, ang ganun naman siya. So, pag nagtatay tayo, ang unang-unang nagiging natin, ay dahil nandun yung ating priority kahit doon sa ating paggastos, doon sa natitirang 90%, ay nandoon yung ating mindfulness sa tama. Do you agree? Di ba? Bigyan nga natin si kapatid ng para marinig natin yung boses. Siguro yung iba kailangan marinig yung boses ng iba para Mas maganda kasi pag may discussion. Unang-una, sa mga nagtuturo, pag may discussion, it gives us an assurance na naiintindihan yung itinuturo namin. At the same time, siyempre, perspective ko lang yung binibigay ko Iba yung sabi nga, nung pinagkaloob ng Panginoon yung wisdom, lahat naman tayo binigyan. Parang parang naisip ko lang yung iba sa mga parang sa yung mga tricycle driver, yung mga jeep, yung inuuna nila yung boundary. Kasi parang alam nila na yung may-ari ng jeep, may-ari ng tricycle, parang pinaprioritize nila dahil yun nga, pag-aari nung tao na yun. So, yun muna ang kanilang Kasi iniipon. pag hindi sila naka-boundary, baka hindi na sila pag-driven. Parang naiko-compare ko lang doon kung okay lang ba yung gano'n. Oo nga naman. May tama yun, di ba? Sa atin, kung sa yung sa Panginoon, inuna mo na siya, tapos dun sa, ang pinakaano kasi nito, ang gusto kong matandaan natin, yung prinsipyo ng God owns everything. If you look at that God owns everything, kahit lalo pag tumutulong ka, you don't feel like ikaw yun You're just that instrument. Di ba? At the same time, bakit ka nagmamadamot doon sa pag-aari ng Panginoon? Hindi ba? Do you agree? Doon sa na yun? Pag yung prinsipyo na tinuturo natin, lalo yung mga bata, At again, ang tithing is something na kailangan nating matutunan right away kahit bago pa tayong mananampalataya. Because this is something na ito nga yung step of faith Kulang. Kung nung dati kulang, magbibigay pa ako ng paano magkakasya? Di ba? Logically talagang, paano nga naman magkakasya? Kulang na nga nun Ngayon tapos ang sinasabi ng salita ng Panginoon ibalik mo sa akin yung para sa akin, sabi ng Panginoon. Kasi binigay ko sa iyo lahat yan Ang expectation, ibalik mo sa akin yung 10. Yung 90 sa'yo. Ano bang sabi ng Panginoon?
Etong sabi dito sa isang prinsipyo na sinabi ni John Piper sa atin, the fifth reason for going to the tithe and beyond in our giving is that this is God's way of bringing about many good deeds for His glory. Paano yon? Paano naman yon? May text ako dyan, pero pag-usapan natin. Ayoko makinig lang kayo. Gusto ko nag-iisip din kayo katulad ko. Wala akong nakikita. Kasalanan ng operator na naman. Nag-send ako sa TVC SPC yan, okay. Sabi nun sa pangalawang Korinto, chapter 9, verse 8, kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon niyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. God's way of bringing about many goods. Di ba sinasabi daw di sa salita ng Panginoon, the more you give, the more you receive. Kaya nga it's almost like a test of faith. Alam mong kulang, pero ito yung pinag-uutos ng Panginoon. Di ba? Susunod ka ba? Ang pangako niya ay ganito. Hindi tayo makalagpas dun sa palaging hindi kaya. Talagang hindi kaya. Pero ang Panginoon kaya. Di ba? It's sometimes we don't see yung paraan ng pagbibless sa atin ng Panginoon na kasyang-kasya na lang. Di ba sinasabi ko nga yung si George Mueller. Nagtayo ng orphanage na walang support. Ang pinanghahawakan niya ay ang katapatan ng Panginoon. We will pray. You can read the story of George Mueller. It's really amazing kung paano tinutugon ng Panginoon ang kanilang pangangailangan. Nakaupo na sila sa lamesa. Wala pang pagkain. Lumabas na ba? Wala pang pagkain. Nakahanda na lahat. And yet to the last minute, the door, there's somebody that will knock on the door with the food. Just imagine that. Hindi natin ma-experience yung blessing na yon if we'll never learn to trust the Lord to provide for us. Hindi natin sinasabi o hindi natin ina-undermine yung human responsibility. Pero, di ba sabi nila, para ka yumaman, magsikap ka. Pero kung ganun lang ang solusyon, lahat dapat ng masikap, mayaman. Yung masinop, matyaga magtrabaho, dapat lahat sila mayaman. We know hindi lahat. Kasi ang sikreto ng pagyaman ay kanino? Napag-usapan na natin yan sa Genesis. Success is from the Lord. Of course, kailangan tayong magsikap. Kailangan tayong magtiyaga at maghirap. Pero that's not the key. It's part of the ingredient, but that's not the key. The key is the Lord. And we have to remember that. Diba? Kaya kailangan balanse tayo, Insight? Ay, nakita ko si Siguro isang magandang parang
patakaran din. Right? May kasabihan kasi, if there's a will, there's a way. There's a will, there's a way. Pag ikaw ay gusto mong magtipid sa pagbibigay, lagi ka nga makakakita ng dahilan Para hindi ka magbigay. para hindi ka magbigay. Pero kung gusto mo magbigay, laging may paraan. Halimbawa, nasanay kang kumakain lagi sa labas, pwede namang para makatipid ka, magluto ka na lang sa bahay. Mhm. O kaya, nasanay kang laging karne, mahal ang karne. Ako practically sa akin, bumibili na ako ng konting karne, panggisa, so gulay ang mas maraming gulay, mas nakakatipid. So, So depende, yung, depende sa ating pamamaraan. di ba? Maganda yung binanggit ni Brother ni Deacon Abe, di ba? Nag-a-adjust. Magkakaroon ka ng adjustment. Hindi ba? Kaya pala hindi magkasya yung 100 kasi yung 50 inuubos mo na sa sa luho mo. Hindi ba? Yung pala ganun kaya hindi ka binibigyan ng Panginoon ng higit sa 100. Kasi hindi natin na manage ng tama yung pinagkaloob niya sa ating biyaya. Yun ang ano doon. Kasi, if we are good steward, then we become an instrument of blessing to others. The more sabi nga, pag kuyom ang palad mo, wala kang tinatanggap. Di ba? Pero pag bukas ang palad mo, mabilis sumahod. Ay, ang sahod natin, kanino nang gagaling? Ay, yun ulit. Babalik ulit tayo dun sa sa ating Panginoon. Napakalagay niyan. Kaya ganito pinag-uusapan natin yan, ganitong mga topic sa Bible class. Because we want you to think and we want you to ask question. Ano pa? Oh, si Vera. Good morning po. Kuya Marlon, question lang. Kapag po ba ang estudyante po ba na umaasa sa kanyang magulang na mananampalataya ay subject din po ba sa tithes? Ano sabi ng ng lahat ng biyaya natin ay sabi ng Panginoon, yung portion noon ay Kanya. Yung pag-estudyante ka, o mga student, again, ito ay nag-a-apply doon sa mga mananampalataya, Of course. Alam mo, isa sa pinagpapasalamat ko, natutunan ko yung tithing nung estudyante pa ako. That's when I started it. Talagang minsan nilalakad mo para makatipid ka ng konti. Dahil kakapusin So pag malapit na, lakarin na lang kasi para matipid yung kasi dati kang hindi nagtatayt tapos nagtatayt ka na syempre nagbago yung kwenta. Pero lo and behold, palagi naman kasya. Hindi naman nagkulang kahit minsan. Minsan nga sumusobra pa di ba? Dahil nga naging matipid ka na doon sa mga bagay na hindi mahalaga, ay di may sobra. All of the sudden, may sobra na. Pwede ka pang tumulong ngayon. Ay, di ba? Yung prinsipyo na tinuturo sa atin ng Panginoon. And then, as you practice it, sa iyong pamumuhay bilang mananampalataya, magugulat ka rin kung paano dinadagdagan ng Panginoon yung pinagkakaloob sa iyo kasi nga it's God's way of bringing about many goods through you. Nakikita nyo?
Yung prinsipyo ng ating Panginoon na ano? Because when we give it back to Him, it's showing that we trust Him. Yun ang ano doon. Nung panahon na yun, talaga wala kaming pera eh. So, dalawang issue para mag-member ka, yung convince ka. You worship in the Sabbath day. So, hindi ka magtatrabaho, magtaaral. Pangalawa, magta-tithes ka. So, well, institutional na siya in the sense na maganda ang pagkakaturo sa amin na na-establish ba yung principle ng you supporting the church Yes. as an institution. Yung supremacy niya over all institution. So, naka-ingrain yun. Alam niyo ba kung magkano ang aming baon nun? Si Namel, natatawa yan eh. Ako may baon na 250. Ba, malaki naman. Malaki pa nga yun. Kasi nga tapos, yung 150, you need 10 meals, tig 15 pesos kada meal. So, Hindi ko yata naranasan magkaroon. meron pa yan. Minsan, nababawasan yung, minsan pinag-aawayan na yung magkakapatid yun kasi mas mataas yung baong ko kaysa sa kanila. So, yun yung medyo away. So, magta-tithes ka, 250. You compute it, 25 pesos. Malaking bagay na yon kasi in between, may mga gastos ka. Bibili ka ng ganyan. Abay, minsan uuwi ako. Parang kulang ako ng 2 piso. Ibabayad ko na yun, bababa na ako. Ganun nga. It's like that in a sense. Kasi, well, we're not saying na ganun kami kagaling, kundi ganun kami nag-struggle doon sa issue na yon. Pero, yun yung tawag dito, yun yung principle na sinunod namin. Si Pastor Espinosa imagine niyo 25 pesos, paano namin binubuhay si Pastor Espinosa? Kaya ngayon na lang tumaba si Pastor Espinosa ganun gutom nun So a lot of things So another thing pa dun, kahit sa kahirapan noon, yung mga magtataka kayo, wala kaming internet wala kaming mga resources sa mga Christian literature. Nangungutang kami, may nagpapautang sa amin ng 30 pesos. Yung Holiness by J.C. Ryle, that's 33 pesos. Totoo yan. And I vowed to pay it within a period of 2 months. So, but then I treasure that book. So, ganun ang paghihirap namin. So, I mean, there are a lot of things na nag-provide ang Panginoon. Pero masaya naman kami kasi simple lang ang buhay noon. At simple pa rin naman ang buhay ngayon, although maraming gadget, pero narinig natin yung prinsipyo and at makikita natin kung paano na-bless yung buhay nila. Because if we look at their life right now, ay makikita mo, I really believe there's a direct correlation. Yung ating pag-angat sa buhay, doon sa ating katapatan, sa pagsunod sa ating Panginoon. There's a direct correlation talaga. Hindi ba? Of course, kapag tayo nagtatithe, it's not a guarantee na payayamanin tayo ng Panginoon. Pero ang alam ko, pag hindi tayo nagtatithe, hindi ka talaga magkakalooban. Kasi hindi ka niya What is important there is to know na yung mga estudyante na yun na nagbibigay ng 25 pesos, 20 pesos, ay kung nakita nyo ngayon ng Los Baños, ang laki na ng church, Okay. air-con siya. And you can imagine din, yung San Pablo, kung pinag-uusapan natin, ganun din. Si Pastor Del lang naman ang mayaman nun, scholar yan Bibiro lang ako. Pero anyway, ang point lang is the way the Lord bless, it's not primarily us, kundi ganun pa rin naman kayod pa rin naman ang kayod, hirap din naman. Pero the point is when we establish that principle of the supremacy of the church, kita niyo yung binibigay na blessing sa church. So ganun na yung nasasakupan na ng church na kaliit-liit ng mga estudyante na nangungupahan na sa universities na yon. Pero the way He blessed the church, yun ang tingin ko mas matinding. Saka, idadagdag ko lang siguro doon, brother, is the Lord bless the church. Yung member yon. Di ba? It's not the building.
When the Lord bless the church, it's us. Because we are the church. Diba? 44 pa lang. Pwede pa isa. Marlon. Bro. Brother. Oh, ito yung maganda. Bro. The sixth reason for pressing to the tithe and beyond is that it is God's way of providing you with sufficient money for your needs. Oh. Ayun yung pinag-uusapan na natin, di ba? Tapos ito, sa 1 Corinthians. Ang naghahasig ng bahagya ay mag-aari rin ng bahagya. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani ng sagana. Ang bawat isa ay magbigay sa ipinasya ng kanyang puso, hindi sa mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, kundi sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yung cheerful giving na sinasabi natin. At kaya, hindi kaya yun, kaya ng Diyos na pasaganay ng lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon nyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa mabuting gawa. Di ba? He who sows sparingly will reap sparingly. Di ba? Yung prinsipyo na yan, yung mga na yan, napakahalaga. At kailangan, this is a challenge. We have to make that step of faith. At yan ay napakalaki ng epekto doon sa ating paglago, sa ating buhay pananampalataya, sa ating spiritual growth. Because tithing, just like prayer, is showing that we trust our God to provide for our needs. Okay? Tatapusin ko na ito para May dagdag po ba? Magaganda yung mga na-share nila, I like that. Essentially, that's what I just said, di ba? It strengthened our faith on God's promises. Ano yung when we trust the Lord for our needs, yung sinasabing contentment, hindi ba? Natututo tayong makontento. Kasi yung contentment is a state of mind. Kahit nasa iyo ng lahat, pwedeng hindi ka kontento. Di ba? Because it's a state of mind. Naiisip mo na wala ka nun na hindi naman kailangan. But this is part ng ating buhay bilang mga mananampalataya. Tayo ang instrumento ng biyaya ng Diyos upang magpatuloy ang gawain niya dito. At ang iglesia, ang instrumento ng Diyos upang mapaabot sa lahat ang magandang balita ng kaharian ng Panginoon. So, we're in a comfortable place. Naka-aircon tayo. Pag minsan nagkakainan pa tayo. Those are not free. We spend money on those as a church. And where is that money come from? Sa atin. By giving back what the Lord requires from us. Yung ika-10 bahagi.
You with me? Meron po bang kontra? Meron po bang ibang suggestion? Hello. Hindi po tayo, bigyan ko lang ng distinction, hindi po tayo katulad dun sa, ano tinatawag nun, ano po yung pastor? Prosperity gospel. Magbigay kayo! Para yumaman kayo. Hindi po ganun. Hindi po ganun ang pangako ng Panginoon. Kahit nagbibigay tayo ng tapat, you might not necessarily receive plenty of material blessing. Pero we will receive a blessing. Not necessarily material. Hindi ba? Kasi yung iba, sobra-sobra yung material blessing nila, pero they don't have peace. Eh yung iba naman, tama-tama lang, pero ang sarap matulog. Di ba? Nakakatulog ng mahimbing. Eh yung ibang mararaming pera, hindi makatulog ng mahimbing kasi hindi nila maisip kung paano pa nila paparamahin yung pera nila. You see? So yung blessing ng Panginoon sa atin, at ito, sabi natin, pinagkatiwala natin ang buhay natin sa ating Panginoon nung tayo ay tumalikod sa kasalanan, patungo sa Kanya at kinilala Siya at sumunod sa Kanyang kalooban. Ito yung isang bagay na una nating dapat matutunan, sapagkat maliwanag na ito ay itinuturo sa Kanyang salita. Magugulat ka kung paano lalago yung pananampalataya at tatatag ang ating pananampalataya dito pa lamang sa bahagi ng ito ng ating pagsunod sa Kanya. Alright, magtatapos na po ako diyan. Oh, may tanong. Oh, sige. Tanong ba yan o ano? Sige, karagdagan, sige. Ano lang, kasi kung ilalagay mo yung sarili mo sa, hindi ako kontra sa naniniwala akong totoo yan. Pwede kang ng Panginoon. May pasubali. Masaganain. Pero kung ilalagay mo ang iyong sarili sa isang taong tama-tama lang, nakatira ka sa squatter area, ito lang ang pera mo, tapos sa panahon pa ngayon na sinusubok tayo ng Panginoon, may inflation rate, ang piso natin, baka mga 75 centavos na lang. Dito siguro papasok yung gaano kalalim ating pananampalataya sa Diyos. Gaano kalalim. Gaano natin siya kakilala. Tama yun. Hindi ako kontra dyan. Ako'y naniniwala na totoo yan. Totoo yun. At ano naman? Yun nga, doon sa Malakay 3 verse 11 niya tayo, hindi ako nagkakamali. May mga Liglig, pangako pa siksik, doon eh. maapaw. Liglig ay bumabalik sa iyo kung susunod ka sa Panginoon. Totoo yan. Ilang sa akin, gaano kalalim ang pananampalataya ng isang tunay na Kristiyano sa panahon pa naman ngayon. Mga gera, magkano ngayon ang gasolina, wala akong sasakyan. Again. So Bibili ka ng mga bilihin, lahat ay tumaas. Ang gasol, 1,600. Okay. Paano mo parang kung mahina ka, mahirap kang tao, anong uunahin mo? Yung 10% o yung tithes? Kasi hindi lang 10% eh. Yung tithes pa. Oh, teka muna. Medyo sumablay ka na ron Baka hindi mo may ibigay Oh. 10% eh. Okay. Kasi depende nga yun sa ano mo. Sa atin nga, kung nakikinig ka kanina, ang tinuturo natin, hindi yun alam na natin kung anong uunahin natin. Uunahin natin yung sa Panginoon. Alam ng Panginoon na yung ang hirap, di ba? Talagang kaya nga sabi natin, ito ay paghakbang ng pananampalataya. At kung kulang ang ating pananampalataya, kanino tayo hihingi? Tapos na, Brad. Sinagot mo na. Kanino tayo hihingi?
pag kulang yung ating pananampalataya, balik pa rin tayo sa Panginoon, di ba? That's the beauty of all this thing. Siyang nagbibigay, at kapag tayo, kasi talaga naman may mga pagkakataong mahina yung ating pananampalataya, di ba? Dahil nga sa nakikita natin yung bigat ng ating hinaharap, di ba? So anong dalangin natin sa Panginoon? Lord, give us more faith. More faith to trust you. But we have to act. Diba? So yun ang ano doon, napakahalagang ano. Ay, si Tess. Sige, Tess. Magandang umaga po. Ako po ay naniniwala po, siyempre bilang pong Kristiyano na for 45 years, napakabuti ng Panginoon. Pareho po ni Nor, nagsimula po kami sa Los Baños. At naitanim nga po sa puso natin na yung pagbibigay po ng, actually hindi lang po 10% tithes and offerings. In-offerings. Ay, inaano nga lang So, natin muna, yung tithes lang muna, ano? Oo nga po. Pero tama yun, ano? Talaga naman po, kung si Nor ay 250 per week ba yun, bro? Ako 500 po per month ang allowance namin noon. Bo, At ang yaman nila, pag no? po- Ako, 100 lang. Ano po yung pag po at ano po, talagang tunay po, mabuti ang Lord kasi magbibigay ka po, parang hindi nauubusan yung naiiwan sa'yo. Oo. Ngayon po pagka medyo kinikup-kup mo lahat, parang ang bilis maubos. Hindi ko pa alam kung bakit ganun. Pero kami pong magkakaibigan, mga Kristiyano, ganun po yung pinag-uusapan namin. Grabe Friday na may pera pa ako, pero kami ay nagkakaloob. Ang maganda po sa atin ay hindi tayo, oy, nagbigay ka ba, ganun. Kundi po tayo at sa Lord. Paraan po ng pag-worship natin na tayo ang talagang Actually, pagdating ko dito, akala ko mayaman ang GBC-LD. Mas mayaman pala ang PBC. Yun lang po. Purihin ng Diyos. Mas mayaman pala TBC kasi yung mga member nagta-tight yan. Yun yun eh. Si Mel. Naalala ko lang kasi nung estudyante pa rin ako, nakaramdam ako ng gutom. Tapos kasi natawa ko kasi sabi ko, bakit pag wala akong pera, hindi ako nakakaramdam ng gutom. So yung parang yung providence ng Lord, pati yung katawan natin, marunong mag-adjust. Parang ganun. Totoo yan. Ayan. Tapos pangalawa, yung may time noon na ako nung may cancer ako, tapos nakita ko yung mga nangunguha ng pagkain sa basura. Sabi nila kaya nagkakasakit dahil madumi yung pagkain o hindi masustansya. Pero itong mga taong to, bakit doon sila kumukuha? Kaya talagang, sabi ko talagang galing sa Panginoon, pati yung kalusugan Amen. natin, hindi dahil sa gano'n, nakaka-adjust talaga din yung katawan ng mga tao. Sila Yun. kasi may bacteria na. Ano? Oo, yan. Pangatlo, nung talagang may cancer ako, ang isang naisip ko kaagad noon, naku, sakit ng pangmayaman to. Pero nag-provide ng Lord, dahil dun sa mga Kristiyano na alam nila kung paano magbigay, Amen. may dumadating sa akin kahit hindi nila sinasabi kung sino sila, Oo. may mag-aabot na lang. So yun. Amen to that. Ay, yun ang ano doon kasi kapag tayo natutunan natin yung prinsipyo, ang chain reaction noon ay doon sa giving, sa benevolence. Kasi nga, pare-pareho na tayong ang ating pananaw, hindi ko pera yan. Pera ng Panginoon yan, stewardship tayo di ba? Hindi naman sinasabi ng Panginoon na huwag mong tugunan yung pangangailangan Kailangan natin tugunan kasi may pangangailangan din tayo. Pero at the same time, kapag natutunan natin yung prinsipyo na yon, you'll be surprised how the Lord start giving you more opportunity na maging instrument of blessing. At magugulat ka na lang, parang hindi ko maisip, aabot ako sa ganito. Wala, nothing special about me. And yet,
you look back and titingnan mo yung faithfulness ng Panginoon. Wow! Napakabuti ng Panginoon. God is good. When? All the time. Totoo yan. So, yun na, meron pa po, pero, Sige. kasi ano, Gusto ko lang i-share yung sa amin ni Pastor Rodel kasi yung pagta-tithes ay hindi naging problem kasi SOP talaga yun sa amin. Pero dumadating din yung time na like one time ay wala talaga na kaming pera ni walang pambili ng bigas sa totoo lang. Pero at that time ay ako'y natutuwa kasi nung ako nagbubukas ng aming closet, may nakita akong 50 pesos. So, hindi mo alam, hinulog ng Panginoon, ano? So at that time ay ang isang salop pa noon salop yung bigas, yung ano. So parang 7 pesos yata. So parang sobra-sobra pa. Ay, So, amen. salamat sa Lord. May kinuwento sa akin si Sonia nung estudyante pa rin siya. Ganyan din siya. Ay wala siyang pera. Talaga ay nakasakay na siya ng jeep, wala siyang pambayad. So, nag-iisip siya kung paano siya magsasabi sa driver. Alam mo kung paano, sabi niya, paano nag-provide ng Panginoon? Yung isang kaibigan niya sumakay, inilibre siya. Coincidence? I don't think so. Hindi ba? The Lord, in many ways, provide na hindi mo ma-appreciate yung mga ganong parang sa mata ng tao coincidence. Sa atin, alam natin. That's how the Lord, yung providence niya sa atin. Yun ang pangako niya. Hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. At ang nangako ay ang Diyos. Diba? So, that's it. Meron pa? Bro, huling hirit. Naalala ko lang yung nagkasakit nga si Mel. Meron kaming book na binasa, The China Study, yung title ng book. Yung subtopic niya, The Disease of Affluence. Nag-survey yun sa Amerika na ang pinupunto niya ron, mas yumayaman ng isang bansa, mas nagiging maluho yung mga tao, nakakakuha sila ng, hindi nagiging healthy yung lifestyle nila. Kaya maraming number 1 killer disease, heart disease. At naalala ko yan, nung kami nagpupunta nga sa East Avenue, doon kami kumakain sa kantin ng Heart Center. Lagi nang awas yung parking sa dami ng pasyente. So, talagang number 1 pa rin, kahit sa Pilipinas, heart disease. Heart disease. Because of lifestyle. Mas maraming pambili, mas masasarap na pagkain na hindi healthy. Talagang pero pag tama yung perspektibo natin yung sa ating Panginoon, yun palagi, maingat tayo sa paggastos. Kailangan tugunan yung pangangailangan natin, pero alam natin, kailangan ng suporta ng iglesia at kailangan ng suporta ng mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Diyos na banal at mapagpala at tunay na mapagkakatiwalaan, salamat Panginoon sa paalala na kami ay mga tagapamahala ng iyong biyaya. At kung kami ay nagkukulang Panginoon sa bagay na ito, kami po ay humihingi ng iyong tawad, Panginoon. At muli kaming humihingi ng kalakasan at higit pang biyaya na kami ay makasunod ng tama sa iyong kalooban. Sa ngalan po ni Kristo ang Panginoon. Amen.